Kung sino pa minsan ang hindi natin inaasahang magbabago, sila pa pala ang magsusumikap. At yung mga inaasahan sana nating matuwid, ay sila pa pala ang mapapahamak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay paradox. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos, lalong-lalo na kung matagal na kayong nanonood, sumusubaybay, o siguro yung first time at hindi pa kayo nakakapag-like, follow, or subscribe. Please do so, para palagi po kayong updated sa ating daily feeds, daily dose ng Word of the Day. Ganun din po, sana po samahan niyo po ako sa pagiging media evangelizer at online missionary sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media, para naman sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionary na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, have you experienced a paradox in your life? Ano ba yung paradox? Kabalintunaan, kabaliktaran, kakaibang karanasan. Like, for example, dito sa ating gospel, there are places na binabanggit sa atin ng ating Panginoon kung sino yung sinumpa at sino yung mapalad. At sabi rito, sumpain ka, Corazin, sumpain ka, Betsaida, pati yung Capernaum. Itong tatlong bayang ito, kung inyong matatandaan at kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan, ito yung mga lugar na kung saan maraming mayayabang. Dito, ginawa ni Jesus yung kanyang mga miracles. Most of His miracles happened in Betsaida, happened in Capernaum, happened in Corazin. At sila'y nagmamalaki na sila'y mga anak ni Abraham. Pero, anong sabi ron? Hindi sila nagbago. Ibig sabihin, all of these teachings and miracles ni Jesus, He performed to attract people to Himself and to convert their life. Yun yung purpose. Bakit ginawa ito ng ating Panginoon? It's like a magnet. Yung kanyang miracle, supposedly, is a way to magnet the people, to attract the people. Para saan? Sa kanyang sarili, para mapalapit kay Jesus, and as a consequence, magkaroon ng bagong buhay. But what happened is the other way around. Hindi sila nakinig. Well, na-amaze, natuwa, nagalak, pero hanggang dun lang. Hindi nagkaroon ng pagbabago sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. At siguro pwede nating tingnan yung ating sarili na ganyan, no? Baka naman tayo mga fanatics, baka naman tayo sasabihin natin, ako katoliko, sarado, doble kandado. Pero tingnan mo ang buhay mo, hindi ka nga nagsisimba. No? Baka nga hindi ka man lang tumulong o magkawang gawa sa kapwa. Ibang yung buhay mo naman ay taliwas sa mga pagpapahalagang Kristiyano. And then you are proud, in saying, ako'y katoliko. Mga kapatid, we need quality Catholics, quality Christians.
na talagang tumutupad, sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that is our struggle, daily struggle, is to have and to put that quality in our life as Catholics, as Christians. At sabi ni Panginoon dito, mapalad pa raw itong Tiro at Sidon. They are pagan, they are, hindi sila mga Jewish people. Ito yung mga pagan, mga Gentile region, no? At sila yung nakinig. Sila pa yung interested makinig at sila pa yung interested na makonvert, magbagong buhay, mapalapit kay Jesus. It's really amazing na yung inaasahan natin ay kabaliktaran ang nangyayari. Sabi rito nga, just like yung Nineveh, nakinig sila sa tinig ni Propeta Jonas at sila nagbagong buhay. That is the message. That's the purpose of the miracles of Jesus. At iyon yung mga teaching, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Yung pagbabagong puso, yung pagbabagong isip, yung pagbabagong kalooban, yung pagbabagong buhay, dito tayo dinadala ni Jesus. Mga kapatid, let us not judge one another. Kasi minsan ito yung nangyayari. The paradox of life. Huwag mong sabihin, huwag mong kondenahin ang isang tao with your own standard. Kasi baka mangyari yung kabaliktaran. Baka magkaroon ng paradox. Kung sino pa yung hinuhusgahan mo, kung sino pa yung baka magulat tayo, sila pa yung nasa langit at tayo nasaan. Di ba? Mga kapatid, let us always give ourselves a chance. Give others also a chance to repent, to change their life. Sana magtulungan tayo. Sana ay hingin natin yung biyaya ng totoong pagsisisi, totoong pagbabago, totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. There are so many paradoxes in our life. Ang pinakamahalaga is that tayo ay magkaroon ng tunay na pagkakataon na magbagong buhay, na mapalapit kay Jesus, at pagdating ng panahon, mapunta sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya na aming kinakailangan araw-araw upang kami makarating sa iyo, upang kami makapagbagong buhay, magsumikap na wag nang balikan ang makasalanang pamumuhay, sa halip, tahakin ang bagong landas ng may lakas at pag-asa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.